itong administrasyon na ito sinungaling. Sorry. Sorry po, mali po ang nabanggit ko. Hindi pala sinungaling itong administrasyon na ito. Hindi, sorry po, hindi po kayo sinungaling. Sorry. From the bottom of my heart, sinasabi kong ang bangag na administrasyon na hindi po sinungaling. Hindi lang kayo nagsasabi ng totoo. Sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, sus Mariusep, ganyan ho kawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Tayo ho ay alipin ng mga banyaga. Ang ating gobyerno, alipin ho ng banyaga ang gobyerno ho natin, itong bangag na administrasyon. Nakakahiya, hindi ba ga? Kaya naman ho, wag kayong pakakampante kasi alam naman ninyo na itong administrasyon na ito sinungaling. Ang masasabi ko lang, huwag kayong magpapaniwala. Bakit ay ganin nyo? Lagi naman nila sinasabi yan. Wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Bigla na lang ho nilang dadakpin at itatapon sa dahig itong mga tao na ito. Ganyan ho kawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Yung hambog na si John Vic Remulla, ay nung nagsabi ng tungkol sa meron na daw hong warrant of arrest para kay Bongo at saka sa dalawang pulis, sino pa ba yung mga nabanggit? Galing sa nako. Sa ICC. Oo, ay sabi ni John Vic, wala pa daw. Wala pa daw. Baka daw sabog lang daw si Pulong nung sinabi niya ito. Kasi ang sabi ni Pulong is galing doon sa highly trusted, parang gano'n, na source, yung meron na daw warrant of arrest galing sa ICC para kay Bongo. Expected natin yan. Pero sa tingin ko, kung nakikinig si Congressman Pulong, palagay ko, sige nga, total, hindi naman matanda yung kakalabanin mo, no? Ngayon, ituloy nyo na yung suntukan. Oo, malaman na kung sinong magaling. Ano kaya mangyayari? Para nang sa ganun, matapos na. Matapos ng mga kung ano ng mga alingasngas at puro mga chismis. Ngayon ka maghamon ng suntukan na Congressman Pulong, kasi nangangamoy hamon para naghahamon ng suntukan itong si John Vic eh. Pero then, sinagot na ho ni Congressman Pulong ito pong banat na ito nung hambog na si John Vic Remulla. Sinagot na. However, ako naman, in relation to that, ang masasabi ko lang, huwag kayong magpapaniwala dyan sa hambog na yan. Bakit ay ganin nyo? Lagi naman nila sinasabi yan. Wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Bigla na lang ho nilang dadakpin at itatapon sa dahig itong mga tao na ito. Ganyan ho kawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Tayo ho ay alipin ng mga banyaga. Ang ating gobyerno, alipin ho ng banyaga ang gobyerno ho natin, itong bangag na administrasyon. Kaya bawat utot doon sa dahig, bawat utot ng ICC at ng Amerika, ako lumuluhod. Nakakahiya, hindi ba ga? Kaya naman ho, wag kayong pakakampante kasi alam naman ninyo na itong administrasyon na ito sinungaling. Sorry. Sorry po, mali po ang nabanggit ko. Hindi pala sinungaling itong administrasyon na ito. Hindi, sorry po, hindi po kayo sinungaling. Sorry. From the bottom of my heart, sinasabi kong ang bangag na administrasyon na hindi po sinungaling. Hindi lang kayo nagsasabi ng totoo. Kaya wag kayong pakakampante, baka yung mga hudas na Pilipino na kampon ng mga banyaga, bigla na lang dakpin itong si Senator Bongo. And we're expecting that. Si Senator Bongo hindi naman nagtatago. Kung saan mayroong kailangan tulungan na taong bayan, nandun.
di ba, pag may session, nasa Senate, nasa plenaryo, dumadalo. Di ba? So, kaya madaling madadakip ito. The thing is, papayag ba tayo mga Pilipino? Ay sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, sus Mariusep, mga Pilipino, ipakita nyo yung 22 milyon na lang, wag na ho yung 30 milyon, 22 milyon na lamang na bumoto kay Sara Duterte kung nandyan talaga kayo. Tumindig naman kayo. Aba, ay walastik ano ha. Ganyan na lang kayo ng ganyan. Tapos reklamo naman kayo ng reklamong mahirap ang buhay. Ay di naman kayo kumikilos. Ang sabi sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Hindi maaaring dasal kayo ng dasal pero hindi naman kayo kumikilos. Hindi ba ga? Kaya kung kayo ay may panalangin, kumilos din kayo. Abante Pilipinas. Good morning, Angelo Redaha. Happy birthday, Pambansang Bayani Gat Jose Rizal today, Friday, June 19. 13 years death anniversary ni Tatay Telly Redaha. Uy, naku, nakikiram. Sorry for your loss, Angelo Redaha ha. 2013, ngayong Biyernes, June 19, 2026. Yan. And happy Tatay Day, Kaabante Kuya Ronaldo Ayang Ramos mula sa Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Redaha. At tatay ka na ba? Kung hindi pa, di happy Tatay sa iyong Tatay Day. Happy Tatay sa iyong Tatay Day. Happy Tatay Day sa iyong ama, ano ha? Bagamat nasa langit na. Mon Samson, kape. Boss Dick Villanueva. Ayun, no, nabasa ko yung script mo ng report mo. Mamaya, maganda yung report nitong si... gano'n din pala sa France. Grabe, mamaya pakinggan ho natin. Miss Marian Soria, Ma'am Marian, good morning. At Ma'am Marian, Ate Marian, good morning. Manny De Leon Basalyahe. Ganda ng pangalan, ha? Pero in short, Wating. Good morning. Prince Rad Perona. Sabi ng idol kita boss ako. Salamat to. Pero wag niyo akong idolohin. Be yourself. Ano ha? Be yourself. Ako lang to. Huwag kayo mag-alala. Ako lang to. Sabi naman ni Dick Villanueva, meron nga daw bahay sa Saldico na halagang 200 million euros na 10 kwarto na apartment sa Paris. Totoo ba yun? 200 million euros talaga? Niya nabili? O baka mas mura? But whatever it is, ano ha? Edi, ang importante, may bahay siya dyan, 10 kwarto at apartment sa Paris. Wow! Si Liguan Chana, good morning. At saka ito pala si Boss Dick Villanueva, yung ating yung ating mata at tenga. Ayan, yung ating correspondent from Paris, France, and Europe actually, ay member pala ng Knights of Rizal Paris chapter. Galing. Bye, congratulations.